alamin na po natin ang magiging update ng Bagyong Kidan. Lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio Live. Mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Habiba. Sa ating balita, nananatili sa tropical storm category itong si Bagyong Kidan habang nananalasa sa karagatan ng Pilipinas. Alas 10 na umaga, namata ng sentro ng bagyo sa layong 730 kilometers silangan po yan ng Virat, Catanduanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot ng 80 kilometers per hour. Patuloy po ang pagkilos nito pa north-northwest sa bilis na 11 kilometro kada oras. Malayo pa rin na naturang bagyo sa ating kalupaan, kaya hindi inaasahang magkakaroon ng direktang epekto ang bagyo sa ating bansa. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, dahil sa nagbago ang tracking ng bagyo, maaaring sa weekend pa lumabas ng PAR itong si Bagyong Kidan. Bakit nga ba nagbago ang tracking nito at bakit magtatagal pa sa loob ng PAR itong si Bagyong Kidan? Ganito po kasi yan, meron tayong high pressure area dito sa May Hilaga, nandito si Bagyong Kidan at meron pa po isang bagyo, si Tropical Storm Sepat na nandyan, malapit po yan sa high pressure area. So ang movement dapat nitong si Tropical Storm Sepat ay toward, kaya si Kidan ay magre-recurve po dapat yan palabas ng ating PAR by tomorrow. Pero dahil nga po na umakyat pa muli itong si high pressure area, ang nangyari po ay pahilaga na rin ang pagkilos ng si Tropical Storm Sepat. Kaya ang nangyari itong si Bagyong Kidan ay mag-northwest nga po ang kanyang pagkilos. So yan po ang dahilan kung bakit nagbago po ang tracking nito at bakit magtatagal pa yan sa loob ng ating PAR. Ngayon, narito naman ang aasahang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Ang Palawan, Bicol Region, buong Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga ay makaranas po yan ng cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorms dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi naman sa ay makaranas po ng fair weather with isolated rain showers or thunderstorms. At ngayong unang araw rin ng Oktubre, pantay na po ang oras ng araw at gabi sa Pilipinas. Sumikat ang araw kaninang 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:45 ng hapon. Sa parehong buwan noong 2012, merong 3 bagyo na nalasa sa Philippine Area of Responsibility. Narito ang Tropical Cyclone Guidance System mula sa Pag-asa na ipinapakita ang mga track ni na Tropical Storm Marce, Typhoon Nina at ni Tropical Storm Ophel. Unahin natin si Tropical Storm Marce. Pumasok ito ng ating PAR noong 11 p.m. ng October 2. Nag-U-turn po yan at lumabas noong 11 p.m. rin ng October 5. Nagdulot ang naturang bagyo na ilang pagbaha at suspension ng klase sa ilang bahagi ng Luzon. At dahil ito'y nasa tropical storm category, meron po itong international name na Gaemi. Nagmula ito sa Republic of Korea na ang ibig sabihin ay isang langgam. Ikalawang bagyo ay si Typhoon Nina. Meron po itong lakas ng kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 170 kilometers per hour. Napakabagal po ng pagkilos nito kaya mula October 8 ay lumabas ito ng ating PAR 9 days after noong October 17. Ang international nito ay Prapiru na ang ibig sabihin ay God of Rain mula sa bansang Thailand. At ang ikatlong bagyo noong October 2012 ay si Tropical Storm Ophel o Sontin. Tulad na inyong nakikita, ito po ang dumaan at tumama sa ating kalupaan. Mula low pressure area, naging bagyo ito noong October 22 at lumabas ng PAR noong October 26. Meron po itong international name na Sontin na ang ibig sabihin ay God of Mountain sa bansang Vietnam. So yan ang mga nagdaang bagyo noong October 2012. This year, meron tayong inaasahan 2 hanggang 3 bagyo ngayong Oktubre. At yan ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipini panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang tabayanan ng susunod na ulat panahon kasama si Weatherman Harry Bayona mamayang alas 3 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Habiba. Maraming salamat sa iyo, April.